Okay, sa pagsugod nato sa ato ikaduha nga panimbahon karon, I'm requesting everybody to please stand and open your Bibles in the book of Psalm chapter 81, and we will read from verse 8 up to verse 16. Psalm chapter 81, verse 8 up to 16. We will read this responsively. Ako magauna din, kitang tanan sa verse 16. Psalm chapter 81, verse 8 to 16. This is a topic about how to keep away from getting bitter. We must be better, not bitter. Be better or bitter. Isa ni siya sa mga hilo nga magtubo sa atong kasing-kasing, and this should be eliminated. And this morning we will learn nganong naay mga Kristohanon nga until now they are still bitter sa ilang there's still bitterness sa ilang kasing-kasing, and the Bible has the answer. Psalm chapter 81 verse 8 to 16. Ako magauna, then kamo, then kitang tanan sa verse 16. Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. So I gave them up unto their own hearts' lusts, and they walked in their own counsels. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. Kitang tanan? He should have fed them also with the finest of the wheat and the honey out of the rock, should I have satisfied thee. May the Lord add more blessings in the reading of His Word. Before we will proceed to prayer, ang verse 16 mao ni ang pinaka-foundation sa tuang topic karon nga adlaw, nga kung din sa last paragraph diri nato makita bitaw ang graciousness and mercy sa Ginoo sa matag usa kanato, because this rock represents problem. This rock represents challenges atong kinabuhi. Pero sa ingon sa Ginoo, if you will listen, if you will obey, ingon niya, and with honey out of the rock. Pwede di ay nga ang problema nga imong ginatubang karon, ang kabugaton nga imong ginatubang karon will become a blessing if you will look closer in it by the grace of God. No? Honey out of the rock. Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, salamat kay nini nga takna and opportunity nga kami nagkatapok para sa pagsimba ug sa paghimaya sa imong ngalan. Balaan nga Amahan, ako nagaampo nga pasayloa kami sa mga sala nga mong nahimo. And Lord, fill us with the Holy Spirit. Tagay kami sa langit nung kaalam ug kahibalo, nga imong pulong karon nga takna Amahan, mahimong panalangin sa matag usa kanamo. Amahan, ang uban sa mga kaubanan ni agi og kabahaan, ang church usab. Lord, akong pag-ampo, tabangin tawon ang mga apektado nga maka-recover in terms of finances, in terms sa mga gamit, in terms sa emotion. And Lord, ibalik ang kadasig nga kini nga mga panghitabo, adunay kay mensahe. And Lord, akong pag-ampo nga ihatag kanamo ang favor sa amo ang tanan. Amahan, bisita usab ang mga kaigsunon nga nagmasakit karon aron sa sunod Sunday, amo sila makauban, particularly Lord, ang Pedrano family, si Sister Ruth. Lord, akong pag-ampo that you will heal her completely. And Amahan, gamit ako mightily karon nga adlaw sa pag-deliver sa imong mensahe. And Lord, kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. One of the most interesting person nga ako ang na-meet sa akong kinabuhi. I have friends, no, from different races, not just Brother Jim. And Brother Jim is one of the unique friends that I have, no.
he always sees the lighter side, the brighter side in every situation. And this inspires me nga mahatag ni siya nga mensahe karon because as you know, sa lahi lang kultura, lahi po ang atong kultura. No? It may look like nga he's having a good time, but I know he has difficulties in terms atong kultura. And gladly, no? Gani isa sa akong nakita siya nga malipay ko, kining iyang sakyanan, kining sa tawag ni umbak, no? Bao-bao. Ganahan di kay siya sig drive ana gid, no? And as you know, yung sakyanan biya sa gawas, no? Dito sa ilang lugar sa Amerika, mid-size nga pick-up dako. Pero pag-abot diri gamay kay pero pertigin niyang lingawa, magsiging siya katawa, no? Usahay di pagid mo shoot ng kambyada pero lingaw kay siya. No? Mo ni mensahe nato karon nga adlaw in verse 16, honey out of the rock. Usahay mangod ang bato, pag makita natong bato, bato, gahi kay ni way pulos. Pero kita nga naa sa pagpangalagad sa atong Ginoo. We should always know that every rock or problems nga moabot sa atong kinabuhi, tan-awa ra gud og tarong unsay mensahe niya na there is always a good side and better side and good message nga ato makatunan in every problem that we have. As you all know, in every situation sa atong kinabuhi, ginatestingan ang ato ang character. Ginatestingan ang atong character. Katong baha nga niabot, di gito lalim. Kagahapon bitaw, paglabay namo diha sa may Samantha Homes, gikan mi sa Bago. No? Gikan sa Bago. Kay di na gyud namo magamit ang among foam kay kaning naa di pertig yung bahua unya nag-disintegrate na siya. So nahitabo dagan mi sa Palawan, no? Dili Palawan katong bakasyonan na. Palawan na pun siya diya. So gikan dito, diri miagi diya sa Uratex, no? Ang mga sakyanan nasa kilid sa kalsada, ang ubang gamit nasa kilid sa kalsada. And makita nimo ang ilahang mga panagway, ang uban goal, no goal kayo, which is normal. Of course, maskin kami, perting kurata namo, alas 12 sa kadlawon hanto nagalauna, nag-obserba mi diri samtang gatindog, ang gunahon nami unsa among himuon. Di na magyud mapugnan ang tubig gikan diya sa kilid. Gikan po diya sa kilid, pasulod sa balay. Unya aside from that, ang tubig sa ilalom pod sa flooring gagawas, gabugwak. Hadlo kay paminaw ng tubig, no? Mo to palong din ang plangka, anak ko, let's go out. Di ta pwede magpundo diri kay nakita na ako akong asawa, na stress na, no? Samtang gatapok mi gampo gakurog. Digid lisod kay ang sitwasyon paggawas namo mga alas 2 gawas nami. Ang tubig diya sa kalsada, musaka na diya sa rampa. No? So ang tubig halos mosulod sa sakyanan, hinihini lang kog paggawas. Ang mga tao diri sa iwatong dito sa kanto dapit, nang gawas na pud sila kay gisulod pud sila sa tubig, no? Paglabay na ako, brother tating, anak ko sana all, no? Mahimbing ang tulog. Pero at that time, no? I was not bitter, but I am asking God, Lord, unsay message nimo ani sa amoa, no? Diri mi gatapok balay alampuanan, but Lord, imong gialaw nga gibahaan. Maybe you have a message to all of us. Mao ni ang mensahe, there is always honey out of every rock. Dili ta mo ingon nga absolute problema, sakit gini sa ulo. Magwild na ka, masuko na ka, madamay pa ang ubang tao. But believers in Christ, you should always know that there is always honey that will come out from that rock, out from that problem, out from that situation and challenges sa imong kinabuhi. Kung bato lang ang imong tanawon, problema kay dako. That is the start that you will become bitter and you will never become better as a believer in Christ. Mao na manggawas og balik ang atong maot nga batasan, magsige na lang tag reklamo, di ba ang tao nga bitter. Unsa ining bitters Bisaya? No? Kanang kapaitan lang perminti iyang ma-detect ba? No? Wala na lang gyud kalipay nga iyang mapansin out of every situation nga maabot sa iyang kinabuhi. Out from that bitterness, kapait na lang perminti mo gawas.
Mahimo kang disagreeable. But pasabot ang ubang tao nga mo share og ideas, perminti ka disgusto, no? Mo disagree ka perminti kay ngano man naikapait sa imong kasing-kasing. One way lang ang imong utok, dili ka both ways nga mo open for suggestion. Aside from disagreeable, you will always be complaining in this and that. No? Katong bahaagi to, grabe gyud kay ito nahitabo sa among kinabuhi, no? First time ito nahitabo sa mo, kapila naman ni giulan diri nga musaka na di ang tubig halo sa rampa, pero never man siya ning sulod. Pero but at that time, grabe gyud. And I believe so napay mas worse sa amo, no? Ila Brad Molina sa Bagua Playa. Grabe nahitabo sa inyo dito, Brad, no? Grabe gyud, kabalo ko kay ang mga pictures nga ako nakitan underwater gyud, atop na li nakitan sa uban. Ang uban nag Facebook live, dili sila kahawa sa ilahang balay kay naay pasyente nga dili mobile, naapay mga bata lisod po kay kumugawasan basi wa na siya mabalikan, nanawag na lang og rescue. Ang rescue po diha sa may Bago sa highway, di po sila ka-penetrate kay sila pod mismo. How can they be an effective rescuer kung sila na mismo ang i-rescue? So at that time, ang among nahimo gyud paggawas na mo, anak ko, bro, di kita katabok diri padagan tag Turil. Dito mi nangita og evacuation center, no? May na di kilid sa Mars na evacuation center diha, kuha mo kabalo, no? Baratohon lay noon, pero at least nakahigda mi dag tulog yun kagabi gyud, no? Kay pagka Huwebes sa buntag, wa po'y tubig tibok adlaw. Lapok kayo niya ang di lang kay lapok, no? Naman diri si Cristel, naapo diri to yang si Cashley o katong si Crisel. Tinabangay si Sander niabot po diri, no? Di gyud lalim, no? Nagsago lang baho, no? Kay pati ang sa Unidoro nanggawas po itong mga di dapat manggawas basta lagi. Grabe gyud, no? But when you take a look at it, if you have that wisdom from God, you will always have that joy. Wala ko nalipay nga nagbaha, but deep inside kabalo ko nga malipayan gyapon ko maski inani nahitabo sa mo, because I know that God will provide sa among gikinahanglan. This is as what God said in verse 16, He should have fed them also with the finest of the wheat. Anang Ginoo, kani mga tawhana ni kini mga Israelitas, kung naminaw lang sa kuani, kung ning sunod lang sa kuani, kung ilang giwala ng bitterness, kapait silang kasing-kasing, ang ilang makitaan dili lang kay ang bato, and with honey out of the rock should I have satisfied thee. Laliman ka na. Only Christians, only believers in Christ can do that. Nga out from that problem, makitaan pag yun niya ang katamis nga naapay pag-asa ni mga panghitabuan ni. And I know sa matag usa ka nato we are facing challenges. Nga sa imong una, grabe kay kabugat gini siya. But believe me, when the Bible says there will always be honey coming out from that rock, prevent nga mahimo bitter ang atong kaugalingon. Instead, we will become better diha sa pagpangalagad sa atong Diyos. Kaya kung magsugod ang bitterness sa atong kasing-kasing, aside nga may mong disagreeable, mahimo kang complaining, mahimo kang mournful, dili ka malipayon. Kining tao bitaw nga puro kapait, ang nasiyang kasing-kasing, di gina malipayon. Gakos maod lang na perminti. Distressful. No? Gubot ba? Gubot perminti. And sadly, kinibitang bitterness. And I have seen this to some Christians. Even some nga nahimong members diri nga ning taliwan sa pagtuo. Dili sa kinabuhi, sa pagtuo. Tungod kay bitterness ang nasa ilang kasing-kasing, they're not able to glorify God, mao na nagpalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. And sadly, ang uban ni balik sa karaan nila nga pagtuo, which is mali. You see what happened when you have that bitterness? Magkatay-katay, hantod nga magkagrabi. Kaya nga naman, that bitterness nga nasa atong kasing-kasing, mao na mahimong hinungdan nga ang balang espiritu nga mao ay magdasig sa atua, nga mao ay magiya sa atua. Maluya po dugapel. Dili man na mamatay balik, pero maluya
Muhinay nagmaayo ang iyang kalayo. And as you all know, kung kita na ikadasig sa pagpangalagad, mao nang Kristohanon nga walay kapait sa kasing-kasing, perminti o perminti yun na niya mahimaya ang Ginoo despite sa mga problema nga moabot sa iyang kinabuhi. In Ephesians chapter 4 verse 30, Ephesians chapter 4 verse 30, the Word of God is warning us. It says here, Ephesians 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. And grieve not the Holy Spirit of God. What is that? That bitterness that will cause grieving. Masubo ang balang Espiritu nga nasa imuha. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. This is the best part. Verse 31. Let all bitterness, you see? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. One thing for sure, kung anong ikaw masulubon, puro kapait ang atong makita. We are always complaining. We are always disagreeable in every idea sa ubang nga tao. Every time makadungog ka sa pulong sa Ginoo, mugahi ang imong kasing-kasing because of that bitterness nga naa imong gitanom. But God said, ayaw tuguti, let all bitterness, walaon kay kung dili mawala ng bitterness, unsay sunod? Kapungot, wrath. Kapungot, kalagot, anger. Clamor, what is that? Conceited, kanabitong self-centered. No? And evil speaking, ba nga kanang di man gid per se nga ba, but unsay naa sa tong kasing-kasing mao nay mahabwa because of that bitterness. Be put away from you. Ayaw tuguti. With all malice. And in verse 32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. You see what happens? When you become bitter instead of better, the Holy Spirit that dwells in us, siya may tabo, nag-grieve, nagkakasubo. Remember the story of Hannah in 1 Samuel chapter 1? Before gihatag sa Ginoo ang iyahang pagampo nga tagaan siya anak. Kasi anak ni Hannah nagihatag sa Ginoo si Sir Sam, no? Si Sir Samuel. In chapter 1, particularly sa verse 10, nagaampo tod si Hannah, pero naay bitterness sa iyang kasing-kasing. Naay bitterness. You see, pwede man ta mo ampo with that bitterness. But do you think God will answer our prayer? Nagaampo ka nga naay kapungot, naay kasuko sa imong kasing-kasing, dili ginaihatag sa Ginoo kay ngano man ko yan ang ihatag. That will create another problem. Pero sa dihang giusab ni Hannah ang iyang kasing-kasing, giwala niya ang bitterness sa iyang kasing-kasing. Giwala niya ang kapungot. Instead, she became hopeful. She became happy. Sa dihang pagampo niya, gigrant sa Ginoo iyang pagampo, Lord, tagay kog anak. O sa dihang gihatag sa Ginoo ang iyang anak, instead nga iyahang amumahon for the whole years of her life, unsay gihimo ni Hannah? Sa iyang pagpasalamat sa Ginoo because God granted it, because kay nawala ang bitterness unsay gihimo ni Hannah, iya pang gihalad sa simbahan ng iyang anak. Yang gi-offer kay Eli, gamitan niya akong anak si Samuel. And what happened to Samuel? Nahimo siyang prophet. He became great in the sight of God. Kaya nga naman, out from that prayer sa iyang inahan nga walay bitterness. You see how important it is? When you do not have that bitterness sa kasing-kasing, because it's up to you to decide. Dili, it's up to God. It's up to you.
Kaya nga naman, problems will always be there. Yeah, that's true. But the thing is, use the wisdom of God nga gihatag sa imuha. Ang balang espiritu nga may nagadasig sa imuha, ayaw tuguti nga mag-uol siya. Kay dili siya ka-function properly. How can He teach you? How can He guide you? Kung ang bitterness, dili nimo walaon. Ha? Dili nimo makontrol ang ubang tao, unsa ilang himuon sa imuha. Pero pwede nimo makontrol unsa nasa imong kasing-kasing. Ha? Pwede manggod nga di ka mubalos. Kaya kung mubalos ka, that is an act of bitterness. Because that after bitterness is anger, wrath. Nga kanang maningkamot yung ka ba nga ang evil nga gihimo sa imo, balusan po nimo. Pero kay mong walaon na siya. Ha? Muning giingon sa atong gibasa kina sa atong text verse in verse 16, you will always have that honey out of the rock. Nga ikaw mismo makaanak ka, Lord, thank you kayo sa kaalam imong gihatag sa kuha nga nawala gining bitterness. There are times and situations atong kinabuhi nga mo reacta, that is normal. Tao ra magud gihapon ta, maski nako. Pero balik sa basic principle sa Ginoo. Mo na ingon niya, let all bitterness be put away with all malice. You have to decide and it's up to you. Huh? Pero ang advice atong Ginoo, wala on ginang bitterness. Bitterness will even make you faithless to our God. In Hebrews chapter 12 verse 15, Hebrews chapter 12 verse 15, bitterness will even make you faithless. Grabe ang mahimo aning kapait, no? Kapait, masuko ka, dali ka masuko, dali ka malagot, mapungot, puro na lang daotan, ug maot ay mo makita. Maning yun sa Hebrews chapter 12, verse 15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of, unsa daw? Bitterness spring up, trouble you. Nagapangita ko scripture sa Biblia kung unsay effect nining bitterness. No? And puro negative ang giingon sa Biblia. Sa atong gibasa na sa Ephesians, walaon nato ang bitterness. Kaya nga no, mao na makapasubo sa balan nga espiritu. In the book of Hebrews chapter 12 verse 15, out from that root of bitterness springing up trouble you, and thereby many defiled. Nihawa kay puro lang maot ila nakita. Ang maot man muwali ng pastura na, adi ko ganan sa akong katapad sa simbahan. Puro na lang maot. Muna, yung sa Biblia, Hebrews 12 verse 15, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many defiled. Bitterness will even make you faithless to our God, and bitterness will also make you forsake. Dili lang kay mutaliwan sa pagtuo, but also forsake the Lord our God. In Jeremiah chapter 2 verse 19, Jeremiah chapter 2 verse 19, the word of God says, thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing. Take note on this. See that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord our God. And I know at some point sa atong kinabuhi, niabot sa punto nga mangutana ta sa Ginoo, Lord, nganong imo man ning gipasulay sa ako Lord, nganong nahitabo man ni sa ako That is the wrong question nga imong gipangutana sa Ginoo. It should be, Lord, lead me. Unsay mensahe nimo niini? Because I know, Lord, that out from this rock, honey will come out. You know what this honey, kining dugos sa bubuyog? It is the only food nga it will not spoil how many thousands of years ang mulabay.
Kaya there was this Egyptologist nga, nagkalot sila sa, abot ng bubuyog sa tubangan. Nagkalot sila sa Egypt. Na sila nakubkuban ng mga container and one of it is honey. Sa ilahang pagtilaw nila, wala gid naon sa ang honey. No? Wala gid siya naon sa, wala siya na spoil. No? And this honey represents the word of God. Mao na kung wala na to ang kaalam sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Mahimutang bitter. Aside nga mahimutang bitter, sige kag kasuko, sige kag kapungot, mawad-an po kag kaalam. Mabitaw na kanang tao nga maalamon, di gina masig patakag yaw-yaw. Mo toy nakoy nakita nga reels ingon siya. Kining mga tao daw nga dato, ang ilang lugar perting hiluma. No? Yung mga dato naman. Pero kining tao nga mga broken. Saba gid daw kaayo perminte. No? Madungog nimo di ang bitterness, madungog nimo di ang anger, madungog nimo di ang wrath. Kaya nga naman, tanan na lang ana sa kasing-kasing ipagawas. Pero sa ingon sa Ginoo, iyang suggestion in Ephesians and in the book of Hebrews and in the book of Jeremiah, ayaw. Instead nga imong ipagawas, habwa ana tanan, wala ana. Kaya you will become faithless. And aside from being faithless, mahitabo, imo na inong i-forsake ang atong Ginoo. As you know, it will take time. It will take time. No, dili ba na ingon nga pagampo nimo, automatic mo abot dayon na siya. Pasulayon sa ka sa Ginoo ba? Iyang testingan ang imong patience. Testingan niya imuhang understanding. Testingan niya imuhang wisdom. Do not allow every situation to make you bitter. But instead, you should be better in every situation. In 2 Corinthians chapter 7 verse 4, unsa ingon ni Paul? 2 Corinthians chapter 7 verse 4. Iharabang gistorya unsay mga naagihan niya sa buluhaton. Pero nagkaroon ba siya bitterness sa iyang kasing-kasing? Wala. Gibato siya. Namatay siya, naabot siya sa lagi, pabalik siya sa Ginoo. Niundang ba siya, Lord, mao ba niya akong naabdan? Mao ba niya ang mahitabo sa kuha nga maghimaya ko sa imong ngalan? Magsamnya ko sa kaluwasan. Unya, inani ang ibalo sa ko. Wa man lang ko nimo protektahi, Lord. Nahitabo ba na siyang kinabuhi? Ngayang giyaw-yaw, wala ni minsan. Unsa ingon niya, 2 Corinthians chapter 7 verse 4, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you. Mali ako nabasa 7 verse 4. Great is my boldness.